Bismillahirrahmanirrahim. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal D. Carbonell. Nasa mainitan na po tayo ng kampanya ngayon at ito po yung aking nararamdaman. Nararamdaman ko sapagkat tayo po ay isang veteranong mamamahayan. Hindi lamang po tayo black timer. Tayo po ay naging profesor ng College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines. Tayo po ay author ng libro, A Country Run Like Hell. Tayo po ang kaisa-isang Filipino journalist na nag-cover ng US invasion ng Iraq. Tayo po ay matagal na naging patnugot o editor ng Manila Hotline newspaper. Naging contributor tayo sa mga major newspapers. Yan po mga Star, Manila Times, Philippine Daily Inquirer, Tribune, nung araw Globe, at marami pa pong iba. Ganun pa man, ang ating po nakikita ngayon ay ang bagong phenomena na tawagin po ay social media. At itong social media na ito, ang nagpapatakbo po nito ay ang tambalang Xi Jinping at Rodrigo Inutil Traidor Duterte. Yan po ang katotohanan po niyan. At napakalaki po ng budget niyan. Nakadramatize sila, nakakaikot sa buong Pilipinas, kinukunan ang mga infrastructure na ito ay pinapangalandakan na ibigay ang kredito kay Marcos. Mga kaibigan, mali ang mga pinapakalat na yan ng trolls. Hindi po kay Marcos na project yan. Project yan ng gobyerno sa panahon ni Marcos na kung saan ang kontraktor ay itong sila Cuenca. Yung Rodolfo Cuenca, mga kaibigan, na naging bilyonaryo dahil po sa mga construction niya. Ang isa po riyan ay yung pong Buendia Bridge na yan. Natandang-tanda ko po ang arkitekto, ang tunay na gumawa niya ay si P.V. Junicio o Architect Junicio. Ngayon, titignan po natin mabuti. Ito po ba ay gawa ni Marcos? Hindi po. Yan ay gawa ng gobyerno ng panahon ni Marcos. At ang gumastos po niya na yung taong bayan, ang gumastos po niya hanggang ngayon, binabayaran pa rin sa pamamagitan po natin buwis ng inutang sa World Bank na $28 billion. Yan po ang katotohanan dyan. Yan ginamit sa Cultural Center, ginamit sa San Juanico Bridge, ginamit po dyan sa yan po mahabang highway mula Ilocos hanggang Luzon. Hindi po kay Marcos yan. Yan ay Japan-Philippine Friendship Highway. Yan pong sinasabi nilang EDSA, hindi po kay Marcos yan. Nung ako po estudyante pa lamang at ang presidente nung araw ay si Diosdado Macapagal at ako po ay naregaluhan ng isang lumang kotse ng aking kuya. Abay dyan po ako nagdadive sa EDSA. Ang pangalan po dyan ay Highway 54. Hindi po yan gawa ni Marcos. At pareho po ng Makati, hindi porke masyado pong maunlad ang Makati, hindi po yan gawa ni Yabot o ni Binay. Gawa po yan ng natural na mga negosyante na maayala at mga inchik na nagpatayo po ng mga building dyan at sila po nakinabang. Ngunit ang kumukuha ng kredito, ang mga nakalagay sa tarpaulin, mukha na magnanakaw na si Binay, mukha na mga mandarambong na si Nemesio Yabot. Kinakailangan tayo mga Pilipino ay natututo mag-isip. Huwag po tayo nagpapaloko. Na ngayon, ano po ba ang ating pong issue? Ang issue po natin napakasimple. Corruption, pandarambong, pagnanakaw. Dapat dyan nanggigigil tayo. Dapat dyan galit tayo. Dapat yan ay walang kapatawaran. Walang kapatawaran na krimen sapagkat yan ay pagnanakaw. Inaagaw niyan ang gamot sa mga batang mga paslit na hindi mapagamot sa kadahilanan na walang gamot sa Periculture Center sapagkat yung budget dyan ay binulsa ng mga mandarambong na mayor, pareho po ng mayor ng Pendig, pareho ng mayor ng Kulyon. Yung pong para sa mga tao, ninanakaw nila
binubulsa, ngunit gumagastos sila sa social media upang purihin ang kanilang sarili. Ano pong issue natin ngayon? Ang issue natin ay pandarambong, corruption. Kitang-kita natin sa ating panunood ng hearing ng Blue Ribbon Committee, yung kanilang kakampi noong araw na ito si Senator Richard Gordon ay masyado pong nasaktan ng personal lamang nung siya'y tawagin na para siyang baboy sa kanyang katabaan at para siyang komedyante sa kanyang tiyan na malaki. Yan po ay kinasakit ng dibdib ni Gordon, kaya po niya inimbestiga yan pong formally. Yung formally, mga kaibigan, ay pinangunahan ng mandarambong na pagnanakaw, malaki ang pagnanakaw ng cabinet member na drug lord ni Rodrigo Roa Duterte. Ang pangalan, Michael Yang. Si Michael Yang, mga kaibigan, habang nagproprogreso ang Senate hearing, palaki ng palaki ang lumalabas na kanyang liabilidad o yung kanya pong pagkakasangkot sa nakawan sa formally. Ano po nakawan na yan? Yan po ay nakawan ng malaking budget na para masawata ang COVID-19. Ang nangyayari, pinapalaganap na nila ang COVID-19 ng gobyerno ito para kumita sa bakuna, para kumita po lalong-lalo kapakinabangan dahil po sa mga ACQ na yan. Dapat tayo mga Pilipino nag-iisip. Ang ating pong issue dapat dito ay malaman natin, meron ba talagang ginagawa ang gobyerno para sa COVID-19? Meron po, ngunit mali, sapagkat ang kanilang ginagawa ay kung paano kikita sa face mask, paano kikita sa face shield, paano kikita sa bakuna, sa swab test, paano kikita pagkakakitaan yung malaking budget na inutang po sa World Bank, inutang sa China, at ang magbabayad po niya ng ating mga anak, mga apo. Sa hanggang 3 henerasyon, babayaran po nila yung trilyon-trilyon na inutang ng tambalang Duterte at ang kanyang mga kampon. Ngayon, at meron na po tayong pagkakataon di umano na magkakaroon ng halalan. Wala po ko ini-endorse na kandidato sapagkat hindi ako naniniwala na posible ang honest election o makatotohanan na eleksyon sa ilalim ng tambalan Xi Jinping at Rodrigo Roa Duterte. It is a farcical election. Ano po ibig sabihin? Hongkag, peke, hindi makatotohanan. Ngunit hindi po natin tinitignan o binabawalan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng guni-guni, magkaroon ng bangungot na baka mawala na ang impluensya ni Duterte sa sambayanang Pilipino. Ang ating po ngayon pinag-uusapan dito ay ang moralidad o kwalifikasyon ng mga kandidato. Sino-sino ba itong mga kumakandidato? Isa na lang nakakadiri itong si Isko Moreno. Bakit nakakadiri? Abay, habang pinapatay ang ating mga kabataan, tinatapunan ng mga paltik o mumurahin mga baril at 5 sachet ng shabu sa dibdib at sasabihin bypass operation. Tahimik ang mga leader natin. Alam nila na fake yung bypass operation. Alam nila na drawing lamang yan. Ngunit alam nila na makatotohanan na meron talaga namatay na Pilipino. Meron mga lumuluhang pamilya. Ngunit nanindigan ba sila? Si Isko Moreno nanindigan, ang sabi niya, kinararangal niya at siya ay sumasampalataya kay Duterte to quote. Ibig po sabihin ng quote ay yung eksaktong kanyang pananalita. Rodrigo Duterte, President Duterte, is the only president who confronted or who challenged the drug problem confrontationally. Na talaga raw puspusan na hinarap ang problema ng droga. Ugok, mali itong si Isko Moreno. Yung pala, meron siyang papel. Ang papel niya ngayon, kumandidato bilang Manchurian candidate. Ano po ibig sabihin niyan? Kandidato ng kanyang idadamage ay mabawasan ang boto ng oposisyon. Sino po ang isang tunay na oposisyon? Isa lamang, hindi ko pa
kinakampanya at hindi ko rin ikakampanya. Walang iba kundi si Vice President Leni Robredo. Yan lamang ang tunay na oposisyon. Yang iba, fake yan. Lalo tigit itong mga nanindigan for Duterte sa panahon na inaapi ang mga Pilipino, tahimik sila, nanindigan sila. Itong si Lacson at si Soto, kumakampi pa sa China, nung sinasabi nitong si Lacson at Soto na yun daw UNFCCC decision ay kulang sapagkat wala nakalagay dyan kung paano ipapatupad. Mga bugok, paano kayo naging PMA General ito? Itong Soto, hindi ba rin talaga po naman artista lamang yan. Hindi po natin minamalitang artista, hindi po natin sinusukatan ang kanilang pagkatao, kundi ito po ay sapagkat ang kanilang paninindigan ay mali. Mali ang paninindigan na sasabihin mong yung United Nations Permanent Court of Arbitration ay walang saysay sapagkat walang implementing rules o walang enforcement clause. Ang ating pong issue ngayon, dapat wag po tayo na liligaw. Ang issue ay si Duterte. Ano po ang issue rito? Nanindigan ba ang Pilipino ng minura niyang Diyos? Nanindigan ba ang mga Kristiyano nung sinabi niyang ang Kristyanismo ay binaboy ni Duterte nang sabihin niyang peke si Jesus Christ sapagkat kung Diyos siya, bakit siya nagpapako, nakakawalang bilib? Direct insult sa mga Kristiyano. Ngunit meron ba nagrally? Sabi po ng ating producer na si Jen Makilan, meron daw. Meron nagrally laban po dyan. At ang tinawag dyan sa mga nagrarally na yan, sila'y dilawan. Ang tawag sa nagrally na yan, sila'y mga makakaliwa. At sila'y tinugis ng mga pulis sa ilalim ni Oscar Albayalde na isang drug lord. Eh bakit po natin sinusunod hanggang ngayon ang mga ikinakampanya ni Duterte? Si Duterte ang pinakamalaking issue sapagkat si Duterte ang nagbenta ng ating bansa sa China. Hindi po Dilawan. Yan pong Dilawan, yang si Pinoy Aquino, kung siya ay Dilawan, siya ang nagdemanda. Tandaan po ninyo yan. Siya ang nag-file ng complaint sa United Nations laban sa pagtatayo ng airport dyan po sa Spratly. Ang nagtayo po ng airport dyan ay China. At ang ginamit po nilang mga panambak galing sa Zambales, ang governor ng Zambales na kumita ng limpak-limpak na pera dahil sa mga filling materials o dyan sa quarry ng pagiba ng bundok upang itambak dyan sa Spratly para sa Chinese air base. Walang iba kundi makinig po kayong pangalan. Governor Ebdani. Si Governor Ebdani, mga kaibigan, ang siya pong nanguna dyan sa pagbibigay o pagbibenta ng 100,000 mga barko na ang laman po niyan ay lupain o bundok ng Zambales. At hanggang ngayon, patuloy po ang pangyayari na yan sapagkat gobernador na muli etong si Ebdani. Yan po natin po sinasabi. Bakit kaya itong mga Pilipino ay napakabobo? Bakit ang mga Pilipino ay manhid? Bakit nila sinusunod na maging leader ang mga nagtratraidor sa bansa? Ngayon, ang pinakamalaking traidor sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Duterte. Eh bakit tayo sumusunod? Bakit kayo sumusunod kay Duterte? Siya ay kakampi ng kaaway at lahat ng kakampi ng kaaway. Sino pong kaaway natin? China. Bakit po natin kaaway? Inaagaw po ang ating mga isla, binubuli, tinataboy ang ating mga mangingisda, binabangga, pinapatay. Abay, kakampi pa tayo doon sa nagtatanggol, sabi niyang, it's better that we become province of China. Traidor! Duterte, makinig ka mabuti sa akin. Tumingin ka sa aking mga mata, tinayupak ka. Ikaw ay traidor, Duterte. Lahat ng kumakampi kay Duterte, habang si Duterte ay kumakampi sa China, ay traidor din. Therefore, lahat na nagkakampanya
sa lahat ng kandidato ni Duterte ay kaaway ng Republika ng Pilipinas sapagkat kinakampihan nila ang isang tao na number 1 na traidor sa bansang Pilipinas. Yan po ang aking paninindigan at ang ating pong paninindigan dito ay nakakasuka ang ating pagkatao, nakakasuka ang pagkatao ng Pilipino sapagkat natitiis nila na magsinungaling si Marcos, si Bongbong Marcos. Natitiis nila na magpresenta ng kanyang sarili para maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Napakalaking insulto na ito sa pagkagunggong ng lahing Pilipino. Matagal tayong ginunggong ng mga Kastila, matagal tayong ginago ng mga Amerikano, Hapon, at ngayon ang pinakamasakit, ang gumagago sa ating mga Pilipino at nagpapagago naman tayo ay Pilipino rin. Sino-sino yan? Sila Duterte at lahat ng kanyang cabinet member. Ginagago po tayo niyan. Ginugunggong tayo. At bakit po tayo pumapayag? Bakit? Sapagkat ang Pilipino naniwala na siya ay talagang gunggong na lahi. Labanan po natin yan, yung ating pagkatao na yan. Magpakalalaki tayo, manindigan tayo, maging mabuti tayong mamamayan. Huwag tayo magiging gunggong na Pilipino. Tayo ay bagong henerasyon of sovereign Filipinos. Tayo po yun. Kayo yan. Ako. Magkakasama tayo. Pero pag sasama kayo kay Marcos, talaga pong napakabobo. Wala ng pag-asa ang bansang ito. Pag ang mga kampon ni Duterte inyong sinuportahan, ibinoto, ikinakampanya, pinagtatanggol sa trolls, abay kasumpa-sumpa itong lahi na ito. I'm sorry. I am not offering any apologies, but that's what we are. We, Filipinos, should make a stand. Pag mali, pag may corruption, manindigan tayo, sabihin natin, mali yan. Huwag natin kinukuhang kumpare, huwag natin pinupuri, huwag natin binabati in public. Tama yan si George Matote nung nagkakampanya itong mandarambong sa Pindig. Abay, lumayo siya, ayaw niyang kumamay. Sapagkat alam niya, mandarambong yung kandidato. Abay, siya po yung binaril. Akala ninyo? At pinapatawad ba yan ng mga taga-Pindig? Pinapatawad ba yung ganyang ugali? Kung pinapatawad yan, yan ang imahin ng mga gonggong, I'm sorry, ng mga Pilipino. Ngayon, ang issue ay si Duterte. Si Duterte binura ang Diyos, si Duterte binaboy ang maid, si Duterte sinasalaulang kababaihan, si Duterte binibenta ang bansa, gagawin pa tayong probinsya ng China, at si Duterte ay ating pang sinusunod pag sinabi niyang boto ninyo si Marcos o ito si Bongo, siya magpapatuloy ng aking pagbabago. Pagbabago para maging bulak lalo ang Pilipinas? Yan ba ang pagbabago? Yan ba ay tinitiis ng mga Pilipino? Nakakalungkot, opo, nakakalungkot. Tinitiis ng mga Pilipino, sinusunod pa, pinagtatanggol pa, ikinakampanya ka pa si Bongbong. Lahat ng kandidato ni Duterte ay kaaway ng bansa. Lahat ng kampon ni Duterte ay kampon ni Satanas sapagkat ang Satanas sa bansang ito, walang iba kundi si Rodrigo Inutil Duwag Gonggong Duterte. Yan po paninindigan ng kawal ng demokrasya. Magdemanda ka kung gusto mo. Ito ang aking mukha, ito ang aking pangalan, at ibinigay ko ng address ko isang araw. I-research mo. Balikan mo yung iba kong mga video, episode. Mag-subscribe ka para tumastas pa ang bayad sa akin. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Gampanan na